in a relationship ka ba? Kasi kung oo, sabihin mo sa akin kung ito yung nararamdaman mo. In love ka ba ngayon? Masaya ka kasi nasa'yo siya. Ikaw na yata yung pinakaswerteng tao sa buong mundo. Alam mo, masaya ako para sa'yo. Dumadating ba yung time na minsan iniisip mo na kung nararamdaman niya ba na siya yung pinaka-importanteng tao sa buhay mo? Kasi alam ko, lahat tayo busy sa kanya-kanyang buhay, sa work-life balance. Pero alam mo, nagkakaroon ng time na nakakalimutan natin na ipakita or i-remind siya or iparamdam sa kanya na siya yung pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay natin. Siya yung pinaka-importanting tao sa buhay natin. Na siya yung mundo natin. Na thank you God kasi pandesal lang naman yung hinihiling ko eh. Hamburger yung binigay nyo. Pero anyway, maniwala ka man or hindi, napapansin niya kapag nababaliwala mo siya. Okay, sabihin na natin alam mong mahal mo siya. Pero napaparamdam mo ba palagi? Alam mo ba na natutunan ko, sometimes little things makes all the difference. Kaya kung in love ka, kagaya ko, basic lang sa'yo to for sure. Kaya samahan mo akong mag-imagine. Imagine natin yung mga magagandang pwedeng mangyari. Imagine a relationship na kung saan nafe-feel niya palagi na mahalaga siya. Nararamdaman niya na mahal mo siya palagi. Na priority mo siya araw-araw. Imagine yung mukha niya na nakasmile tapos kinikilig kapag naiisip niya na naaalala mo siya sa mga maliliit na bagay, sa mga simpleng bagay, sa mga words and actions mo. Imagine kung gaano kasarap sa pakiramdam when she knows deep down na siya yung top priority mo and always will be. Walang magbabago. And of course, dahil likas sa atin na mag-overthink, alam kong naiisip mo rin tong mga naisip ko dati. What if maisip niya na wala akong pakialam? Kasi hindi ko palagi napaparamdam at hindi ko palagi napapakita. Alam niya lang na mahal ko siya, pero minsan hindi ko napaparamdam, minsan hindi ko napapakita. What if hindi enough sa kanya yung mga efforts na ginagawa ko na para sa akin yun na yung best ko? What if ma-feel niya na hindi ko siya priority? What if baka magmukha akong clingy or needy or baka ayaw niya ng ganun? Baka masobrahan naman ako tapos lumayo siya sa akin, di ba? Sobrang naiintindihan kita kasi parehas tayo ng experience. At never mawawala yung mga questions na yan sa isip natin kahit gaano pa katagal. Gusto ko lang i-remind sa'yo na these worries are normal. Sobrang dali lang mag-overthink. Kasi likas sa atin at na-overthinker talaga tayo. Hindi ko alam kung kanino ba natin namana yun. At dahil dyan, kung naiintindihan mo lahat ng sinasabi ko para sa itong video na to, i-share ko sa'yo yung mga tips na natutunan ko na pwede mong i-apply para mas maparamdam, mas ma-feel niya na importante siya sa buhay mo. Na priority mo siya. Na siya yung mundo mo. Kaya palitan natin lahat ng doubts, lahat ng negative na iniisip mo ng actions na pwede mong gawin para maramdaman niya na mahalaga siya sa'yo. Na sobrang grateful ka at chine-cherish mo siya araw-araw. And bago ang lahat, disclaimer lang po, okay? Hindi po ako date doctor, hindi ako relationship coach. Hindi ako master ng mga communication, conversation at mga manipulation techniques na yan. Nandito ako hindi para turuan kang manloko or turuan kang mag-manipulate ng tao. Nandito po ako at sinishare ko yung mga experiences ko to guide you, to give you a chance, and help you create an opportunity para magkaroon ka ng fighting chance sa taong gusto mo, sa taong pangarap mo, para makip at malagaan mo siya hanggang makasal at magkapamilya kayo. Kaya kung may plan ka pumasok sa relationship, in a relationship ka na, or kahit pa broken-hearted ka, basta 18 years old and above ka, I'm sure meron tayong matututunan sa isa't isa. Kaya para sa'yo talaga tong channel na to.
Welcome back to my channel. This is Level Up with Kenzo. Ang focus natin is personal growth and development, especially yung mindset, relationship, and happiness. Kaya kung first time mo pa lang dito sa channel natin, wala tayong sponsor na big company or any famous person na nagso-support at nagpo-promote sa atin. Kaya naman, the best way to support me is to hit that subscribe button, like and comment in this video. Super big help na yan para mag-grow yung channel natin and sobrang ma-appreciate kita. Kaya tara, simulan na natin. This video is 3 tips kung paano mo ipaparamdam sa kanya na siya yung pinaka-importanting tao sa buhay mo. Tip number 1, prioritize her time. Ipakita mo sa kanya na siya yung priority mo kahit pa-busy kayo sa kanya-kanyang buhay. Alam mo, tao lang naman tayo lalaki man or babae, sobrang simple lang ng gusto natin. Super busy kasi natin sa work-life balance at sa buhay natin sa labas ng relationship. Na minsan, nakakalimutan na natin na magbigay at mag-set ng time para sa partner natin. So, bigyan mo siya ng time. And alam mo, through that, mafe-feel niya na importante pa rin siya. Na kahit gaano na kayo katagal or gaano kayo kabago, mafe-feel niya na importante siya sa'yo. Mafe-feel niya na priority mo siya. Tsaka alam mo sa panahon ngayon, nakagulo na sa atin lagi yung cellphone natin sa kamay natin And minsan, sobrang kakascroll mo. Minsan nafe-feel na ng partner mo na hindi mo na siya napapansin, hindi mo na siya nabibigyan ng time, nababaliwala mo na siya. Oo, magkasama kayo pero hindi ka niya nararamdaman. Kaya nafe-feel niya na nati-take for granted mo siya. Kaya ang pwede mong gawin is mag-schedule ka ng time gabi-gabi para sa kanya. Kamustahin mo yung araw niya? Ano yung highlights? Ano yung mga bad? Ano yung mga good na nangyari? Wala kang ibang gagawin kundi maging present at maging good listener. Another one is mag-create ka ng date night na tradition. Let's say Wednesday night yung napili mo. And then sasabihin mo sa kanya, Wednesday night is date night. Hindi tayo pwedeng mag-schedule ng iba. Kailangan nating i-priority to. Yung date night is yung dalawa lang kayo, yung walang distractions. For sure matutuwa siya at mafe-feel niya na mahal mo siya, na priority mo siya, na mahalaga siya. Kasi number 1 priority mo yung time niya kahit sobrang busy mo pa sa ibang bagay. And another one, di ba busy kayo sa kanya-kanyang work kasi magkahiwalay kayo ng work. Mag-schedule ka ng mga random texts or calls sa kanya sa araw. Yung hindi kayo magkasama, nasa work siya, nasa work ka, or nasa ibang lugar siya, nasa ibang lugar ka. Just to check in at makita niya na iniisip mo siya every time kahit nasaan ka pa. Number 2, thoughtful gestures, big or small. Mag-isip ka ng mga small things na pwede mong gawin sa kanya or ibigay sa kanya para ma-feel niya na loved and appreciated siya. For example, pwede kang maglagay ng simple note sa bag niya saying, "Thank you, I love you, and I really appreciate you." Message. Ikaw nang bahala, basta dun umiikot yung short message na yun. I'm sure it will make his or her day once na mabasa na yan. Another one is, ito pinakasimple talaga. Yung walang plans, yung wala siyang sinabi. Bumili ka ng food or yung favorite snacks niya bago ka umuwi ng bahay. Sobrang liit na bagay nun, pero may isip niya na iniisip mo siya at naalala mo siya palagi. And itong last one, ito yung pinaka-favorite ko kasi konti lang yung nakakagawa nito. Alam mo kasi natutunan ko na yung pinaka-best surprise at magbigay ng gift is yung sa araw na boring day. Yung normal day. Yung walang okasyon. Wala lang, naisipan mo lang, gusto mo lang, hindi niya ine-expect. I-surprise mo siya na parang ginagawa mo sa birthday niya. Magbigay ka ng scrapbook na binigyan mo ng time and efforts ng mga pictures and memories and mga magagandang experiences nyo. Magbigay ka ng bouquet. Or if di kaya, kahit isang pirasong rose lang. Or gumawa ka ng letter. Di ba nagbibigay ka ng letter kapag birthday niya, anniversary nyo, or Christmas? Gumawa ka ng letter na parang ganon, pero ibigay mo siya sa araw na walang okasyon, sa araw hindi niya ine-expect. Pagka nag-create ka ng something na nagbigay ka ng time and effort at ibinigay mo sa
regular day, I'm sure matatouch siya. Kasi hindi niya ina-expect yun. Kaya do something unexpected for her or for him. Hindi kailangan mahal, hindi kailangan bongga. Yung gumawa ka lang ng thoughtful text, message, calls, magluto ka ng favorite food niya, small surprises, okay na yun. Sobrang laking impact na nun para sa kanya. Number 3, active listening and support. Makinig ka ng mabuti, maging open-minded ka, maging good listener ka, makinig ka sa mga thoughts, dreams, and concerns na sasabihin niya. Kailangan mo lang siyang damayan at suportahan. Yun lang yung role mo. Di ba nagkakaroon siya ng mga tough day or bad day sa work or galing siya sa labas, sa kaibigan, sa family? Make sure to ask her kung kamusta yung araw niya, kung kamusta yung pakiramdam niya. And please, listen and respond. Para sa akin ito yung pinaka-importante. Kung meron kang tatandaan dito sa video na to, ito yun. Wag mong itatry na ayusin siya or ayusin yung problema niya. Ang role mo lang is makinig. That's it. It will mean a lot sa partner mo kasi merong isang tao na nandyan para makinig at suportahan ako. Yung hindi ako i-judge. Again, uulitin ko. Wag mong itatry na ayusin siya at ayusin yung problema niya. Kasi paulit-ulit ko tong sinasabi sa sarili ko at hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya na-perfect. Anyway, alam mo, pag nag-focus ka sa pakikinig sa kanya, dadating kasi yung time na mag-vent out siya sa'yo. Ilalabas niya lahat ng sama ng loob niya, lahat ng problema niya sa'yo or sa family niya or sa work niya. Basta lahat ng bad trip sa buhay niya. Makinig ka lang at suportahan mo siya. Huwag mo siyang ayusin. Alam mo, through that, mafe-feel niya na nakikita mo siya, na naiintindihan mo siya, at nakikinig ka sa kanya. And that's one of the best thing para maging strong yung bond nyo sa isa't isa. Matututunan mo at makikita mo sa kanya na kapag tinatanong mo siya or kinakamusta mo yung araw niya or yung feeling niya, kahit sa mga maliliit na bagay, it will show that you care, na importante siya sa'yo, and yung emotional well-being niya. And that's our 3 tips for today's video. Mag-recap lang tayo. Number 1, prioritize her time. Number 2, thoughtful gestures, big or small. Number 3, active listening and support. Palagi mong tatandaan, nakikita niya bawat effort and sacrifices mo. And it will bring you both even closer. Palagi mo lang siyang i-priority at walang ibang option kundi maging strong at mag-grow yung relationship nyo. At mas mamahalin ka niya lalo. At ganun ka rin sa kanya. I just wanna say thank you and I really appreciate you for watching this video until the end. Interested akong malaman kung ano yung pinaka-best way na nagawa mo para maipakita mo sa kanya na importante siya sa'yo. Yung mga small gestures at bagay na ginawa mo na gustong-gusto niya. Please let me know in the comments para may matutunan din ako sa'yo. Kung nakaka-relate ka dito sa video na to, I suggest na panoorin mo yung first video na ginawa ko about 5 love languages. Kasi lahat tayo merong kaisa-isang love language na yun yung pinaka-importante sa lahat. Ilalagay ko sa description yung link para hindi ka na mahirapan. Sana hindi ko nasayang yung oras mo, kaya naman please don't forget to hit that subscribe button and click that notification bell for more tips on dating, relationship, and happiness. Para updated ka sa mga videos natin na paparating. Always remember, do not underestimate the power of one more. You are so much closer from the life that you have to the life that you dream of. You are one like, one comment, one subscribe, one video, one person, one decision away from a completely different life. Naniniwala ako sa'yo. Proud ako sa'yo. Good job ka today.